So ito mga sangka, alamin po natin ang balita tungkol po sa Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea. Dahil balita po natin, hinabol-habol at binuntutan na naman po yung barko natin nitong China. Ang tanong mga sangkay, nagtagumpay nga ba ang kanilang pagbuntot at paghahabol-habol sa barko natin? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Bago tayo mag-umpisa mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa baba ng video na to. I-check nyo na lamang mga sangkay, meron po diyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba ng video na to na pinapanood nyo mismo. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga guys. Itong China naman mga sangkay, mayroon na namang ginawa. Talagang ayaw po tayo tigilan itong China, no, mga sangkay. Kaya po lumalakas po yung agam-agam na baka dumating po talaga tayo sa punto ng digmaan laban po sa China. Sana naman po talaga hindi po mangyari. That's why we have to pray for our country, okay? So ito po, tingnan po natin ang balita mga sangkay tungkol dyan. Ayan. Ito po mga sangkay. Barko ng Philippine Navy. Binuntutan. Pero, di napigilan ng barko o ng mga barko ng China. So, ibig sabihin, mga barko ng China ang nakalagay. Ibig sabihin, maraming barko pala yung bumuntot. Tingnan po natin, talagang tumitindi na po itong sigalot. Ayan na mga sangkay. Binuntutan, pero hindi napigilan. Yan ang pagdidiin ng AFP sa panibagong pangaharas ng mga barko ng China sa barko ng ating Philippine Navy. Nakatutok si Chino Gaston. Habang nagpapatrolya daw sa bahagi ng Baho de Masinloc, ang BRP Conrado Yap ng Philippine Navy, binuntutan daw ito ng isang Chinese Navy warship at barko ng Chinese Coast Guard ayon sa Armed Forces of the Philippines. Agad daw ni radio challenge ng Philippine Navy vessel ang Chinese warship na may bow number 571 na tumawid pa raw sa harapan ng barko ng Pilipinas. So sana nakuna ng video, no? Pero pinabulaan na nila ang sinabi ng Chinese military na ni-restrict o napigilan nila ang paglalayag ng BRP Conrado Yap na illegal daw pumasok sa lugar dahil walang paalam sa China. Pambira. Walang paalam. Pumasok daw yung Pilipinas nang walang paalam. Wow! Pilipinas patuloy yung magpapaalam. How can they restrict us in our own area? In our own maritime zone. So, it's not true. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, may karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa buong West Philippine Sea na sakop ang Baho de Masinloc dahil nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayun na nga mga sangkay. Yun ang klaro, nasa loob po ng Philippine Exclusive Economic Zone. Pero itong China mga sangkay na pagkalayo-layo na. Malayo na po yung bansa nila pero ang layo rin po ng sinasakop po ng nila mga sangkay, mapa. Pati po yung nasa loob na po ng Philippine Exclusive Economic Zone, kanila pa rin daw. Kaya mga sangkay, itong tension na ito, sana po hindi magdulot ng mas matindi pa pong kahihinatnan, no, in the future. Sana po talaga mapag-usapan na po ito at mahinto. Kasi itong China rin kasi mga sangkay, mahirap kausap. Kaibigan daw. Pero hinaharas po yung mga mangingisda. Ayaw papasukin. Kaibigan daw mga sangkay. Pero tingnan nyo naman, binangga po yung barko natin nakaraan. Tapos eto na naman. Ay, nako. Hindi raw magpapatinag ang AFP at PCG sa mga agresibo at illegal na gawain ng China. Ayun, ang maganda. Hindi magpapatinag. Ayan po, the AFP and PCG will not be deterred by the aggressive and illegal activities of PLAN, Navy, China Coast Guard, militia in the West Philippine Sea. So talagang papalag ang Pilipinas.
Yan ang maganda, mga sangkay, no? Kahit medyo nakakakaba, pero sana po talaga hindi umabot ito sa punto na magkakaanuhan na. Yung parang magkakabakbakan na po dyan sa West Philippine Sea. Pinalalaki lang daw ng China ang pangyayari at pinatataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayun. Babala naman ng isang security analyst, maaaring sadya talaga ang pagsali ng gray ships ng China sa law enforcement operations. Talagang napipiko na sila sa atin kasi talagang ang polisiya ng gobyerno to talagang kumbaga defiance na hindi natin tinatanggap yung napaka-expansive claim nila sa South China Sea. China-challenge rin nila ang Estados Unidos. Kaya naman pala, kumbaga, nasasaktan po yung China ngayon dahil nga po sa panahon po ng administrasyon ngayon, mga sangkay, talagang lantaran na po na hindi tinatanggap kung ano po itong claim ng China. Ito po yung claim nila Ito po yung claim nila sa South China Sea. No, na kanila pa daw yung mga lugar na to, nasasakop na po ng Philippines Exclusive Economic Zone. Kaya nga lang, mga sangkay, napapahiya po sila ng husto sa international. Kaya naman, mga sangkay, kung ano-ano na po yung kanilang ginagawa, baka dumating po sa point na mananakit na po itong China. Naniniwala ang AFP na hindi naman Pilipinas ang tunay na target ng China sa kanilang mga pahayag, kundi ang sarili nilang mamamayan para ipakita na kaya nilang magsagawa ng law enforcement action sa loob ng inaangkin nilang teritoryo. Para sa GMA... Okay. Ito, mga sangkay, may sagot po yung AFP dyan Kasi pinaratangan na nag-trespassing daw po tayo sa claim ng sa lugar daw natin. Tayo pa mismong nag-trespassing sa sariling lugar natin. Pambira talaga itong China. Ito, panoorin po natin. Iginiit ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ginawa ng NSC ang pahayag kasunod ng bagong akusasyon ng China higil sa umano'y iligal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Anyo, pinalalala lamang at lalo pang nag-uudyok ng tensyon ng China laban sa Pilipinas. Sa pahayag ng National Security Council, muling iginiit nito ang karapatan ng ating bansa na magpatrolya sa West Philippine Sea, kabilang na ang Bajo de Masinloc dahil bahagi ito ng ating Exclusive Economic Zone. Ayun. Klarong-klaro yun, mga sangkay. Yan po ang hindi kayang baliin ng China. Yang katotohanan, mga sangkay, nasakop pa po yan ng Pilipinas. And I hope po na yung mga kababayan po natin, wag po tayong paloko sa China. Yung China kasi, porket lumalago yung kanilang ekonomiya, malakas yung kanilang militar, parang iniisip nila, kakayang-kayanin na lamang po nila yung Pilipinas. Pero sa totoo lang, ang kalaban naman po talaga ng China ay Amerika. Kaya nga lang, mga sangkay, naiipit na rin po tayo dahil nga po dito sa West Philippine Sea na idaragdag po itong problemang ito. So, nasa panig po natin yung United States of America. Sana po hindi mangyari yung nangyari, mga sangkay, ng World War II na bigla na lamang pong umatake ang Japan. Napakalapit pa naman po talaga ng China, di ba? Ilang nuclear lamang po yan, mga sangkay. Pero tingin ko hindi gagawin yan ng China. Kasi tingnan nyo ngayon ang ginagawa nga po ng China pinagbabati po nila yung mga nag-aaway na bansa. Kahit po yung Ukraine at saka Russia, gusto na po nila maayos. So I don't think, mga sangkay, na ang China gagawa po ng isang aksyon na magdudulot po ng mas mabigat po na problema. Dahil alam naman po natin ngayon, may social media, hindi na po ito katulad dati, mga sangkay, na noon. Pwede po nilang palabasin na, halimbawa, yung sigalot na ito, pwede nilang palabasin na Pilipinas ang nauna. Diba? Ngayon may social media, bawat aksyon nila, kukundinahin po ng buong mundo itong gagawin ng China. Muli namang pinagsabihan ng NSC ang China Oy, pinagsabihan, ayan na umakto ng tama. Ayun. Umakto kayo ng tama. Ayan.
yung NSC na ang nagsabi, pinagsabihan po yung China, mga sangkay. Dahil sa wala sa ayos ng kanilang ginagawa. Sundin ang nakasaad sa international law at tigilan na ang anumang iligal na aksyon sa karagatang sakop ng Pilipinas. So, mga sangkay, ano po ang inyong opinion sa ginagawa ng China ngayon? I-comment nyo po sa ibaba. Tumitindi, no? Hinahabol na po yung mga barko natin. Buti na lang, hindi po nila nasa kote. Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.